Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si JF. Ang tutorial natin sa araw na ito ay nasa listahan ng ating requested video content. Ito ay tungkol sa kung paano mag-match ng solar panels o PV array sa inyong solar charge controller at maging sa hybrid inverter. Ito ay ang pinakaunang baitang kung paano ma-maximize ang ating solar harvest. At ito din ay isa sa mga ikinalilito ng ating mga kasamang solar DIYers. At hindi lang sila, may mga kakilala ako o nakilala at nakasama ng mga professional solar installers na hanggang sa ngayon ay nalilito pa rin pagdating dito. Kung kaya naman, mas gusto nila na gumamit ng mga online solar calculators, software o di kaya mobile app pagdating dito. Importante kasi na ma-match ito ng maigi dahil ito ay may malaking kinalaman pagdating sa ating solar power system energy storage. Lalo na kung merong load ang ating mga solar power system habang nagkakarga. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo, ito ay kung paano ko ginagawa ng kalkulasyon ng aking mga residential clients. Kung interesado kayo matuto at gusto nyo matunghayan kung paano ito gawin, ay manatili po kayo manood sa video. For the meantime, panoorin po muna natin ang mga sumusunod na slides. Ito ay tungkol sa safety warning, friendly reminders, at iba pang informasyon kung paano nyo masuportahan ang aking channel. Warning: some of these PV array configurations have a high voltage of more than 400 volts and could be fatal if handled incorrectly. Never be too confident when working with electricity. Always practice safety at all times. If you do not have the skill and proper knowledge, acquiring professional technical assistance is always the best thing to do. A friendly reminder: please watch the whole video before asking any questions in the comments section. Check out JF's offered services and drop him a message in case you need any technical assistance. Ang objective natin sa ating tutorial ay para mabigyan kayo ng maliwanag na pangunawa tungkol sa solar panel specifications tulad ng PMAX, VOC, VMP, ISC at saka IMP. Ma-assist kayo para magkaroon kayo ng mas malinaw na pangunawa tungkol sa solar charge controller at saka hybrid inverters built-in MPPT specifications tulad ng maximum supported PV power, voltage at saka current. At para mabigyan kayo ng sapat na technical na kaalaman kung paano mag-configure ng PV array na nagmamatch sa inyong solar charge controller o di kaya hybrid inverters built-in MPPT specifications. Sa ating video content naman ay meron tayong understanding solar panels specifications. Yun yung PMAX, VOC, VMP, ISC at saka IMP. Kung ano yung mga yan, At dadaanan natin ang solar panel PV configuration rules tulad ng series at saka parallel. Tandaan nyo, meron po tayong full tutorial tungkol dito at meron tayong link sa ibaba ng video description at meron naman dyan sa upper right corner na nagpa-pop up. Panoorin nyo po yan at mahalaga maunawaan nyo po muna yan bago nyo panoorin ang video ito. Meron din tayong matching PV array with SEC and hybrid inverter examples. At gagamit tayo ng SRNE 40 amps ML2440 na SEC, SRNE 5.5 kW hybrid inverter, at saka yung D na 5 kW hybrid inverter. Understanding solar panel specifications. PMAX, VOC, VMP, ISC, IMP. Ano ba yung mga yan? Okay, gawa natin ng example. Gamit tayo ng 500 watts Trina Vertex. At ito ang ating solar panel. Yan naman ang kanyang model number. Ang kanyang PMAX or peak power watts, ito ay kaya magbigay ng 500 watts under ideal weather conditions. Ang kanyang VOC or open circuit voltage. Ang ibig sabihin ng VOC, yan ay ang voltahe na binibigay nito na kapag hindi pa nakakabit ang solar panel sa inyong solar power system.
At kaya nito magbigay ng 51.7. Kapag tinest nyo ang voltahe nito with multimeter at nakaset po yun sa DC voltage, at tinest nyo ang MC4 positive nito at saka MC4 negative terminal, yan yung mababasa kapag may sapat na sinag ng araw. Sa ating namang VMP, maximum power voltage, ito na yung voltahe na kapag nakakabit na o naka-install na ang solar panel sa inyong solar power setup, ito na yung mababasa. At ang 500 watts na trina ay kaya magbigay ng 42.8 volts. Short circuit current or ISC. Ito naman yung current o amperahe na dumadaloy sa inyong solar panel kapag nagkaroon ng short circuit. At ang 500 watts na trina vertex ay merong 12.28. Kapag marami ako nakikita nito na ginagawa nila ay pinagdidikit nilang MC4 positive saka negative sa kanila sinusukat gamit ang clamp meter na nakaset sa DC current. Kung gagawin nyo ito, huwag nyong pagtatagarin dahil kapag masyadong matagal ay maaaring masira ang inyong solar panel. Sa maximum power current, IMP, ito naman yung current na kung saan kapag naka-install na ang inyong solar panel sa solar power setup ninyo, ay ito yung ma-display doon sa SCC o di kaya sa inyong hybrid inverter. At ang 500 watts trina vertex kaya magbigay ng 11.69 amps. Para sa kompletong specs ng 500 watts na trina vertex, ay pakicheck nyo ang video description para mabasa nyo na kompleto. Baka kasi magtaka kayo kung bakit yan lang ang specs na aking kinuha dahil yan lang naman yung ating gagamitin sa ating tutorial. Kumbaga, yan lang yung relevant sa ating gagawin na tutorial. Solar panel or PV array configuration rules. Pag-usapan natin ang series connection, maging parallel, kalakip ang PMAX, VOC, VMP, ISC, at saka IMP. Inuulit ko po, meron tayong link para sa full tutorial tungkol dito under video description. Pakiclick nyo po yan. Mahalaga po na maunawaan nyo ito ng husto. Unahin natin ang series connection rule. Dito, ang PMAX, VOC, at saka VMP ay nag-a-add. Samantalang ang ISC, IMP naman ay as is or stays the same. Gumamit tayo ng tatlong solar panel na isi-series po natin ito. So, yan ang positive to negative ang series natin. Ganon din sa isa. Linyahan natin una ang positive line. Isunod naman natin ang negative main line. Sa ating specs ay meron tayong 500 watts sa PMAX, VOC 51.7, 42.8 sa ating VMP. At ISC natin is 12.28. IMP naman natin is 11.69. Magkapareho po yung tatlong yan. So, according to our rule, ang PMAX natin ay mag-a-add. I-add natin yan. So, meron tayong total PMAX of 1,500 watts. Ganon din sa VOC natin. I-add natin yung tatlong yan. So, total VOC natin is 155.1 volts. Sa VMP ay ganoon din naman mag-a-add siya. So, kunin natin yung tatlong yan. Meron tayong total VMP of 128.4 volts. ISC dahil sa rule natin ay hindi, kuha na tayo ng isa dyan. Total natin ay ganoon pa rin, 12.28. Ganoon din naman sa IMP. Okay, 11.69. So ito ang ating configuration specs ng series connection na gumamit tayo ng tatlong 500 watts na solar panel. Isunod naman natin ang ating parallel connection rule. Dito, PMAX, ISC, IMP ang nag-a-add at VOC, VMP naman ay stays the same or as is. Gamit pa rin tayo ng tatlong solar panel at iparallel natin lahat ng positive. Ganun naman sa negative, lahat, iparallel natin. At ang ating specs sa solar panel ay ganun pa rin. Okay? So, according to our rule, ang PMAX natin ay magdadagdag. So, kukunin natin yung tatlong yan, meron tayong total na ganun pa rin, 1,500 watts of PMAX. Sa VOC, dahil hindi naman siya magdadagdag, so meron lang tayong 51.7 volts. VMP natin ay ganun pa rin, hindi siya magdadagdag according to our rule. So, meron tayong total VMP of 42.8.
Sa ISC natin, dahil magdadagdag, i-add natin yung tatlong yan. Tataas ngayon ng ating ISC. Ano? Ang total ISC natin ay 36.84. Sa IMP naman ay ganun din. Add natin ang tatlong yan, meron tayong total IMP of 35.07 amps. Yan ang ating configuration specs gamit ang tatlong 500 watts na solar panel in parallel configuration or connection. Okay, so ito ang ating mga MPPT, SCC at saka hybrid inverter examples. Ano? Gagamit tayo ng SRNE 40 amps MPPT. Model name is ML2440. Ano? At sunod natin yung ating SRNE na 5.5 kilowatt hybrid inverter. Model name HES 4855 S100-H. At huwag natin kalimutan ang the 5 kilowatt hybrid inverter na model name Sun-5K-SG03 LP1-EU. Tandaan natin na meron ding SG01 ito, ano, na -US. At meron din namang SG03 na -US din, no? So, magkakaiba ang specs noon. Dito, gagamit tayo ng SG03 LP1-EU. Kung gusto nyo mag-take ng break, ay gawin nyo po para makalanghap kayo ng preskong hangin o di kaya makainom man lang ng tubig o preskong kape. At sa inyong muling pagbabalik, gamitin nyo po ang timestamp sa ibaba ng video description para mapanood nyo ang specific part ng tutorial kung saan nyo iniwan ito. Ano? Tayo ay nasa matching PV array with SCC and HI. Mga halimbawa natin, ano? At yan nga, meron tayong SRNE na 40 amps, SRNE na 5 kilowatt, 5.5 kilowatt hybrid inverter, at saka D na 5 kilowatt hybrid inverter. Unahin natin ang ating SRNE na 40 amps. Ito, ano? At ang kanyang model name ay ML2440. System voltage natin ay auto sensing. Pwede ito sa 12 volts, pwede rin ito sa 24 volts. Maximum solar input voltage ay 100 volts kapag 25 degrees Celsius. Ano? At sa mga minus degrees naman, up to minus 20 degrees, 90 volts ang supported. Sa mainit na bansa ay pwede ang 100 volts. At sa mga malalamig na bansa, 90 volts. Pwede natin kunin yung gitna dyan, 95 volts. Sa Pilipinas, automatic, 100 volts yan. Rated charging current, 40 amps sa 12, 40 amps din sa 24 volts. Maximum PV system input power, sa 12 volts, meron tayong kakayanan na mag-handle ng 550 watts. At sa 24 naman ay 1,100 watts. Ang kabuuan ng specification nito ay meron tayong link sa ibaba ng video description. Kung gusto nyo mabasa lahat ng kabuuan, ano? Dito kinuha ko lang yung related o relevant sa ating tutorial. Okay, ang unang titingnan natin dyan, yung 550 watts sa 12 volts. Ano kayang solar panel ang pwede dyan? Pagkatapos niyan, yung 100 volts no, na VOC. So pwede tayong, actually, ang naisip ko dyan, pwede tayong mag-series ng dalawang 275 watts. At tingnan natin kung magmamatch nga. No? So, may nakita ako dito na Canadian Quartec solar panel. Ano? Ito ang kanyang model name, CS6K-275 o 275M. Ang maximum power niya o Pmax ay 275 watts. Under ideal weather conditions, kaya niya magbigay niyang power na yan. Ano? Open circuit voltage ay 38.30 volts sa VOC niya. Maximum power voltage VMP ay 31.30 volts. Short circuit current ISC ay 9.31 amps. Ang IMP naman ay 8.80. So, yan yung nakita ko, napili kong solar panel. Ano? Let's say, yan ang gagamitin natin. Pagtabihin natin itong dalawa. Okay? Yung ating MPPT SCC at saka itong solar panel na nakita natin. Simulan natin sa ating 12 volts. Ano magiging specs ng ating solar panel? Base sa kung anong configuration. Ano? Ang bilang na solar panel na gagamitin natin ay siyempre dalawa. Ang configuration natin ay 2S, 1P. Ano? So, magiging total Pmax natin, dahil 275 na naka-series, 550 watts. Total VOC na naka-series ay 76.6 volts. Total VMP, 62.6.
ISC naman natin ay ganun pa rin, 9.31. So ngayon sa ating rules, hindi nagdadagdag yan. At ang IMP natin ay 8.80. Silipin naman natin sa 24 volts. Siyempre, kailangan natin malaman kung ano ang specs nito sa 24 volts. Ang bilang ng solar panel natin na gagamitin ay 4 at ang ating configuration ay magiging 2S 2P. Ngayon ang tanong, bakit hindi 4S 1P? Kung titingnan nyo ang VOC, multiply nyo yan sa 4 na solar panel, lalampas na po yan sa 100 volts na supported maximum solar input voltage ng MPPT SCC. So ang pinaka-the best na configuration dyan ay 2 naka-series, 2 naka-parallel. Total Pmax natin ay 1,100 watts kasi 4 na tig to 275 watts. Total VOC natin ay 76.6 volts. Total VMP, 62.6. At dito, dahil nakaparallel ito, ang ating ISC ay mag-a-add din. Magiging 18.62 amps at IMP ay magiging 17.6. So, titingnan natin yung sa 12 volts na 550 watts, magkatugma sila. At ang 100 volts na solar input voltage maximum, ay katugma rin ng yung ating VOC at saka VMP ay pasok sa 100 volts. Dito sa ating rated charging current, meron tayong paliwanag yan mamaya-maya tungkol sa ISC at saka sa IMP. Antayin nyo lang, ipapaliwanag ko na maayos. Check naman natin yung sa 24 volts. Magkatugma din sila sa input power ng PV system. Okay, sa VOC, VMP, saka sa maximum solar input voltage ay ganun din. Magkatugma rin sila. Silipin natin sa ating diagram, dalawang peraso ng 275 solar panels, 2S1P configuration. Ito ang ating dalawang solar panel. Yan ang kanyang specs. Ito naman ang ating MPPT SCC na SRNE 40 amps. Yan ang kanyang specs. At linyahan natin ang positive. At bago natin i-connecta sa ating MPPT SCC, kailangan meron tayong panel board dyan na DC safety devices ang laman. Okay? At linyahan natin ngayon ang series. Okay. At may negative line papunta naman sa ating SCC. So, tingnan natin. Ayan, naka-series yan. Magiging, ang Pmax natin dyan ay 550 watts. Okay. So, pasok sa ating PV system input power. Yun namang ating VOC ay magiging 76.6 volts. At kung i-check natin yan, ay pasok yan sa maximum solar input voltage. Silipin naman natin ang VMP. Yan naman ay magiging 62.6. At ang ISC natin ay magiging ganun pa rin. At pati ang IMP. Okay, dito natin papaliwanag ang ISC. Okay? Paliwanag natin to. Yung ISC na yan, kung meron mga short circuit na mangyari dito, wag naman sana, pero kung merong mangyayari dito at hindi bumigay yung inyong circuit breaker, pero sana bumigay yun, mag-trip kagad yun para hindi masira ang inyong mga solar panels. Dito sa linyang ito, kung sakaling meron man nangyaring short circuit, yung ISC na yan, yan ang inyong mababasa o yan ang current na dumadaloy sa solar panel. Yan. So, maliwanag yan, Ito naman ang ating IMP. Kung gagamitan nyo ito ng clamp meter, yung linya na yan, dyan sa clamp meter na yan, ang madi-display dyan ay yung IMP natin, Maliwanag yan, paano naman yung rated charging current, Sir JF? Kasi meron tayong 550 watts Pag kinalkula natin yan, divide natin sa nominal voltage, parang sobra ng konti, So, kalkulahin natin. Ito kalkulasyon natin. So, Pmax natin ay 550 watts. Divide natin sa 12.8 nominal voltage. NV, nominal voltage yan, Ang resulta ay 42.9 amps. Okay, dito papasok ngayon yung tanong. Sobra yan sa JF. Di ba masisira ang ating SCC dyan? Okay, minus natin yung PV at saka SCC performance efficiency. Okay, alam naman natin yan, Sa mga SCC, meron silang 98% efficiency, meron nga 95,
So kung ibabawas mo yung porsyento na yon at i-add mo yung mga losses, at saka yung other unexpected variables na ando na yung panahon, ando na yung temperatura, yung 42.9 amps na yan, minsan, o kadalasan, yan ay mas mababa doon sa 40 amps na rated charging current. Yan po ay kalkulado na ng mga engineer na nag-design dito sa MPPT SCC na yan. Na alam nila na merong mga PV at saka SCC performance efficiency, ma-minus yun, ma-minus yung mga losses, minus rin yung mga other unexpected variables. So yung 40 amps minsan, mas malaki pa yan sa nire-render o binibigay ng 550 watts na solar panel. Maliwanag po yan, Silipin naman natin ang 24-volt system sa ganun pa rin SCC. At dito gagamit tayo ng 4 na piraso. Ang configuration natin ay 2S2P. So 4 na solar panel. Ganun pa rin ang ating MPPT, SCC. Ang mga specs nito ay ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. At dito, pakita na natin yung ating panel board ng safety devices. Tapos, i-connect natin yung unang pares. Isi-series natin yon. Tapos yung pangalawa, ganun din, naka-series. At linyahan natin ang positive-negative. I-connect natin sa ating panel board, DC safety devices. At ganun din ang gagawin natin doon sa pangalawang solar panel. Okay? At connect natin sa ating SCC. Ang tawag dito ay 2S2P na kung mapapansin nyo yung wiring, yung combined box niya ay yun na rin yung kanyang DC safety device panel board. Doon na rin natin kinumbine. Kung kayo magkukombine ng dalawang string, dapat ang combiner box ay nasa pinakamalapit ng hybrid inverter o di kaya SCC. Mas makakatipid kayo sa mga losses. Ma-minimize pala yung mga losses kapag mas malapit ang combiner box sa SCC o di kaya hybrid inverter. Kalkulahin natin. Ang Pmax natin dito, mag-a-add yan. So magiging 1,100 watts. VOC natin, dahil pag naka-parallel, hindi naman sila nag-a-add. Sa series lang nag-a-add. So magiging lang yan, 76.6. Ganon din naman ang VMP natin. 62.6 volts. Ang ISC natin ay nag-a-add yan sa parallel, hindi sa series. So meron tayong 18.62 amps. At ganoon din naman ang IMP. Meron tayong 17.6 amps. So yan ang diagram natin na chine-check natin ang ating specs na solar panel kung babagay o aangkop pa sa ating MPPT SCC specs. Recap natin, paano ko ginawa ang pagpili ng solar panel? Una, nagsimula ako sa maximum PV input power. Yun ang aking ginawang basihan para pumili ng solar panel. At nakapag-decide ako na kukuha ako ng 275 watts. Parati tayo mag-i-aim sa maximal solar harvest. Yun ang parati nating aim. Hindi na nga yung hulugan na bibreak natin yung 80% rule of thumb sa continuous duty. Kasi yun nga, pinaliwanag ko kanina na yung meron tayong PV at saka SCC efficiency doon na i-minus natin. I-minus din natin ang mga losses, pati yung variables na iba na tulad ng panahon, weather conditions at saka temperature. At ibinase natin yan doon sa maximum PV input. Dalawang 275 ay ang total ay 550 watts. Pangalawa ay kinalkula ko yung total VOC ng dalawang selected na solar panels kapag nakakonekta sa series at sinigurado natin na hindi yun sosobra sa maximum solar input voltage ng SCC o di kaya hybrid inverter. Ito yon sa 100 volts. Pangatlo ay yung kanyang rated charging current input. Sa mga hybrid inverters, meron itong mas specific current rating na tulad ng day, merong 11 amps per MPPT string. MPPT input, meron mang 13 at yung SRNE na 5.5 kilowatt, merong 22 amps sa kanyang MPPT input. Dito naman sa SRNE ML2440, meron itong 40 amps. Total na po yan, hindi yan MPPT input na specific. Total rated charging current po yan. So meron tayong tanong,
Posible ba na gumamit ng 250 watts o mas mababa pa dyan na solar panel sa halip na 275 watts ang gamitin? Ang sagot ay posible. Yes ang answer natin dyan. Ang pinaka dyan ay mas madali na gawin ito sa MPPT SCC, pero sa mga hybrid inverter na merong ranges ng PV input voltage, no? Na MPPT voltage, importante na ma-meet yung minimum o di kaya malampasan pa, no? Kasi kung hindi yun ma-meet, hindi pa mas mataas doon sa minimum na yun, hindi magcha-charge ang battery bank. Hindi magsisimulang magtrabaho o ang hybrid inverter MPPT o di kaya MPPT SCC. Kung gusto niyo po muna mag-break para makalanghap kayo ng preskong hangin at makahigop ng preskong kape, ay gawin niyo po muna para hindi kayo gaanong ma-stress sa panunood na tutorial natin. Isunod natin ngayon ang ating SRNE na 5.5 kilowatt hybrid inverter. So, ito siya, no? At ang kanyang model name ay HES 4855 S100-H. Sa system voltage ito ay pang 48 volts DC, ano? Maximum PV input power natin dito ay 6,000 watts o 6 kilowatt. Sa PV input voltage niya, meron siyang range na 120 to 500 volts. Okay? VOC po yan, ano? At sa MPPT voltage naman niya, meron siyang range na 120 volts to 450 volts. Ito na ay VMP kasi ito na yung voltahe na papasok sa ating MPPT SCC. Built-in, ano? Na MPPT SCC sa hybrid inverter. PV input current natin dito ay 22 amps. Ito yung sinasabi ko na specific yung input niya, no? Bagamat meron siyang kakayanan na yung maximum rated charging current, iba pa yung PV input current na dapat sundin. Na hindi lalampas dapat doon yung input current na configuration ng solar panel. Sa maximum PV current natin dito, ito yung sinasabi ko na 100 amps. Tulad sa SRNE na 40 amps, yung kanyang maximum PV current ay 40 amps. Okay? Dito naman, ito yon 100 amps naman to. Okay? Ang kaibahan nga lang sa SRNE na 40 amps, wala siyang PV input current. Meron siya rated maximum PV current. Sa number of MPPT tracker, ito ay iisa lang. Hindi tulad ng D na meron silang dalawa. No? Mamaya makikita nyo. So, para sa kompletong specifications nito, meron tayong link sa video description. So, naisip ko, gagamit tayo ng 600 watts na Trina Vertex. Okay? At ito ang specs ng ating Trina. Yan ang model name. Ang Pmax natin dito ay 600 watts. Open circuit voltage natin, VOC ay 41.7. At ang ating VMP dito ay 34.6. ISC naman ay 18.42 amps. Okay? Mababa siya sa 22 amps na specification ng ating hybrid inverter. So, IMP naman ay 17.34 amps. Okay? So, pagtabihin natin ang dalawa at i-check natin. So, ayan, magkatabi ang dalawa, ang SRNE hybrid inverter at Trina Vertex natin. So, check natin sa ating PV array specifications, ano? So, ang bilang ng ating solar panel ay 10 piraso. Kasi 600 din, no? Ang total Pmax natin ay 6,000 watts, 10 piraso na 600. Ang configuration natin dito, let's say, 10 naka-series, 10S, 1P, ano? At ito na yung sinasabi ko na mag-ingat kasi high voltage ito, no? High voltage na aabot ng 417 volts, okay? At ang total VMP natin dito ay 346 volts. At total ISC ay 18.42 amps kasi naka-series naman, no? At IMP natin ay 17.34. At kung titingnan natin yung maximum PV input power at saka yung total Pmax sa ating solar panel, magkatugma sila. Magtatanong kayo, Sir JF, ganyan minamaximize mo dahil ba sa pinaliwanag mo earlier? Tama po. Pero kung magtatanong kayo ng ganito na, kung ganon Sir JF, pwede rin parang pasobrahan yan. Hindi na. Okay? So tulad ng sinabi ko, ulitin ko, ito po ay kalkulado na ng mga engineers na nag-design sa SRNE na 5.5 kilowatt na kahit i-max out mo yan, meron pa rin dahil sa mga efficiency nito, losses at saka variable, unexpected variables, mas mababa pa rin yung total Pmax na bibigay na solar panel kaysa kayang i-handle ng SRNE na 5.5 kilowatt.
So, ang input voltage naman na sa ating HI ay 500 yung maximum. Ang ating total sa VOC natin sa PV array ay 417. So, pasok pa rin siya doon. Ano? At sa IMP natin na MPPT voltage range at VMP ng ating solar panels o PV array ay 346. Pasok pa rin sa 450 volts. At ang ating ISC at saka IMP ng solar panel o PV array ay pasok sa PV input current ng ating hybrid inverter. So, gawa natin ito ng diagram. Makita natin ito maliwanag. Ano? So, yan yung ating 10 piraso na solar panel na tig 600 watts. At ito naman ang ating inverter. At i-series natin lahat ito. No? Positive to negative. Linyahan natin una ang sa taas, tapos sunod natin sa ibaba. Tapos, saka natin linyahan yung positive papunta sa ating hybrid inverter. Dito ay dadaan mo na to sa ating panel board na DC safety devices. Okay? Saka natin linyahan papunta sa hybrid inverter. At isunod natin ang ating negative line. Okay. Silipin natin. Balik natin yung specs ng ating hybrid inverter. At ito naman ang sa ating PV array specs. No? Hindi ko na ganong babanggitin. Pwede nyo nang tingnan yan at ipinaliwanag ko na yan. Ano? Na magkatugma sila. Okay? Malinaw po yan, ano? Pwede nyo pong i-capture ito para ma-review nyo ng gusto, ano? At hindi kayo malito sa nakasulat dyan sa ating presentation. Yan. Magkatugma. Magkatugma. Tulad nung inano ko kanina, pinakita ko sa inyo, ano? Okay? So, pasok lahat. Kahit na 10 piraso yan na 600 na naka-series, lahat ng specs niyan ay pasok. Question. Paano kung ang PV array ay less than Pmax na 6 kilowatt? Okay? Ang sagot natin dyan ay basta pag kinonfigure nyo ang inyong PV array na mababa sa 6 kilowatt maximum power, importante na yung VMP ng PV array ay mas mataas sa minimum MPPT voltage range na nakasulat sa specification ng inyong hybrid inverter. Kasi kapag hindi o mababa doon, hindi po magcha-charge ang inyong built-in MPPT ng hybrid inverter. At ang inyong battery bank hindi rin makakatanggap ng charging. Okay, bilang kasagutan, ito ang example natin. Inalis natin yung 5 piraso na solar panel, iniwan natin yung kalahati lang. Ano? At ito ang magiging specs ng ating solar panel array o PV array. Naging 3,000 watts na lang. At ang VOC natin ay nagiging 208.5 volts. VMP natin ay nagiging 173 volts na lang. At ISC natin ay nagiging 18.42. Ganun pa rin. Naka-series no? 17.34 naman sa IMP. So, yung ating Pmax sa PV array ay naging kalahati ng 6 kilowatt. At ang ating VOC, kahit na 200.85 yan, pasok pa rin siya at saka mas mataas siya doon sa range na minimum na 120 volts. Ano? At ang ating VMP na sa ating PV array na 173 volts, mas mataas pa rin siya sa MPPT voltage range na 120 volts. Ibig sabihin, magkakarga pa rin, magtatrabaho pa rin ang ating hybrid inverter built-in MPPT para makargahan ang ating mga baterya. At yung ISC, IMP ay pasok pa rin sa ating PV input current. At kung gusto nyo mag-break ulit, ay gawin nyo po. Nasa sa inyo po yan. Silipin naman natin ang DE 5 kilowatt hybrid inverter specifications. Ano? Ito siya. At ang kanyang model name ay SUN-5K-SG03LP1-EU. Tandaan natin na merong SG03 na US, meron namang SG01 US at saka EU. Ano? Sa maximum DC input power, kaya nito mag-handle ng PV array na up to 6,500 watts. Sa PV input voltage naman, ang range niya ay 125 volts to 500 volts. Yan ay VOC. At yung 370 volts na yan, nakasulat, yan yung ibig sabihin, recommended na manufacturer na pinaka-voltage, ideal voltage. No?
At ang MPPT voltage range nito ay from 150 volts to 425. Ito dahil ito ay pinag-uusapan natin ay MPPT voltage range na, ibig sabihin ito ay VMP na. No? At isinali ko na ang full load voltage range nito na 300 to 425 volts. Ganon din naman ang startup voltage, 125 volts. Dito na tayo ulit babalik sa ating PV input current na ito ay merong 13 plus 13. Ibig sabihin, dalawang input po ito no, na kaya mag-handle pareho ng 13 amps. At ang kanyang maximum PV ISC ay kaya mag-handle nito ng 17 amps. So dapat ang ating ISC hindi lalampas sa 17 amps. Parehong input. Ano? So number of MPPT trackers, ito na yung sinasabi ko, dalawa po ang input nito. At ang bilang ng strings per MPPT tracker recommended ng manufacturer ay tig-iisa lang sa bawat input ng MPPT. Sa kumpletong specification, para mabasa nyo lahat, kasi kinuha ko lang yung related o relevant sa ating tutorial, meron po tayong link sa video description. Ang unang pumasok sa isip ko dito na gagamitin natin solar panel ay yung 500 watts ng Trina Vertex. At ang model name niya ay yan. Sa kanyang Pmax, meron itong 500 watts. At sa kanyang VOC, 51.7. VMP ay 42.8. ISC ay 12.28 amps. IMP naman ay 11.69 amps. So pagtabihin natin itong dalawa na to, tingnan natin. Yan ang ating hybrid inverter at saka gagamitin na solar panel. E-check natin ngayon. Ilan ang magagamit nating 500 watts sa 6,500 watts na maximum DC input power ng hybrid inverter? Okay. Tingin ko pwede tayong gumamit ng dyan. Bilang ng ating PV o solar panel ay 13 pieces. Okay? Kasi parati tayo naka-aim sa maximum eh. Total Pmax natin ay 6,500 watts kasi 13 multiplied by 500 watts. Configuration natin, dahil hindi naman pwedeng i-series yan lahat kasi lalampas tayo sa VOC na 500 volts. So ang gagawin natin dyan, dalawang strings. Sa string number 1, ang gagawin natin ay 7S 1P. Sa string number 2, 6S. So bali, magkakaiba sila ng VOC ngayon. Okay? Tingnan natin. String number 1 VOC ay 361.9 volts. Sa string 2 VOC 310.2 volts. At sa VMP naman natin, sa string 1, meron tayong 299.6 volts. At sa string number 2, 256.8 volts. Sa ISC naman natin, string 1 at saka string 2 ay magkapareho dahil nakaseries lang naman sila. 12.28 per string. At sa ating IMP, meron tayong 11.69 per string. 11.69 amps. So, silipin natin. 6.5 kilowatt ay magkapareho sa maximum DC input power ng hybrid inverter at saka yung total Pmax natin. At maging ang ating VOC at saka PV input voltage ng HI, VOC ng ating PV array ay pasok sa 500, yung dalawa. Ganon din naman sa ating MPPT voltage range at pasok na pasok yung ating VMP ng ating PV array. Maging sa dalawang strings. At sa ating ISC IMP ng PV array, pasok din naman sa ating PV input current at saka maximum PV ISC. Ngayon tingnan natin yan sa diagram kung ano ang kanyang magiging itsura. So, yan natin mga solar panel. Pasensya na kayo at niliitan ko ng konti yung sa taas para magkasya lang sa ating diagram. Ayan ang ating hybrid inverter. At nakaseries na ang ating unang 7 na solar panel natin kay 500 watts. Padaanin natin sa ating panel board ng DC safety devices. At i-connecta natin sa PV string input MPPT tracker number 1. Tapos, ito naman ang ating PV string number 1 specs. Hindi ko na babanggitin pa. At balik natin ang ating specs ng hybrid inverter na DE. Yan naman yung sa baba. Ngayon, idagdag natin ang string number 2 na 7 piraso ng 500 watts. I mean, 6 na piraso.
linyahan din natin ng series at padaanin natin sa ating panel board, DC safety devices at i-connect natin sa MPPT tracker number 2. Okay. So, ito naman ang PV string number 2 specs natin. So, kung gusto nyo i-capture nyo po yan para magkaroon kayo ng pwedeng balik-balikan. Ano? Okay, let's say gamit tayo ng 450 watts na Trina Tallmax solar panel. Ito ang kanyang specs. Okay. Para sa full specs, meron tayong link sa video description. Yan ang gamitin natin. Subukan natin ano magiging itsura, no? Okay. Yan naman ang ating inverter. At connect natin sa MPPT input 1. At ito naman ang ating PV array string number 1 specs. Okay. At ibalik natin ang specs ng ating DE. Yan naman yun. Tapos, kunyari, ito yung mga senaryo na nakabili kayo ng 450 watts noong una, no? 7 piraso. Tapos na-install nyo na. Tapos, pagbalik nyo sa solar panel seller, ay wala na, hindi na available ang 450 watts. So, nag-decide kayo na kabitan nyo ng 500 watts. Okay. Okay, 6 na piraso na 500 watts. Pwede din naman, ano? Yan, naka-series din. At ang specs niya ay ganyan. Okay. So, pwede kayong, ibig sabihin ko dito, pwede kayong sa string number 1, ay pwede kayong magkaroon ng 450 watts o ilang watts man na hindi ka pareho yung string number 2. Ano? Kasi dalawa ang MPPT tracker ng DE. Ano? Na pwede nyong lagyan ng magkakaibang wattage ng solar panel. So, not necessarily na nakabili kayo ng 450 watts tapos wala na kayo nahanap na 450 watts, ay huwag kayong matakot na gumamit ng 500 watts. Okay? Kaya lang, yung total ng 7 piraso na 450 watts ay dapat nyong kalkulahin yon kung ilang watts na lang o ilang kilowatt na lang ang natitira na pwede nyong idagdag sa string number 2. Dapat makalkula ng tama yon, ano? So, ang tutorial outcome natin ay kaya nyo na mag-size up ngayon ng tama na maximum power, voltage, saka current ng inyong PV array na nakabase sa SCC o di kaya hybrid inverters built-in MPPT specifications tulad ng maximum supported PV power, yung wattage niya, no? At saka maximum supported PV array voltage at yung pangatlo, maximum supported PV array current. At yan po ang kabuuan ng ating tutorial at sana ay meron kayo napulot na karagdagang kaalaman. Sa mulit-muli po natin pagkikita sa susunod na tutorial, ito po si JF ang iyong tinatawag na profesor. God bless.